that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and he cried with a loud voice to the four angels to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. And I heard a number of them which were sealed, and there were sealed 144,000 of all tribes of the children of Israel. So nakita natin, pagbitiwan ng apat na hangin ay natatakan na ang mga lingkod ng Diyos ayon sa sinabi ng talata. Sa comment ni Sister White, sabi niya, just before we entered, in the time of trouble, we all received the seal of the living God. Then I saw the four angels seized to hold the four winds, and I saw famine, pestilence, and sword. Nations rose against nation, and the whole world was in confusion. So pag susuri natin ngayon, ay itong digmaan na nangyayari mula pa noong 2003, ay hindi na tumitigil ang mga digmaan. At yung rumors of wars ay nagaganap, at ito ay sabi nga ng nagtatanong ang mga Amerikano, kailan kaya magkaroon ng kapayapaan. So lahat ng Kristiyano nagtatanong, ito yung sign ng darating ng Panginoon. Ang mga digmaan, malinaw mga digmaan ay nagaganap. Yan. So, dito tayo sa ating pong binasa kanina. Ay, Revelation. Buha na kami. Yung isa kaya din. Yung isa pang tentative. Ayaw o. Ito yung ayaw ko sa ito tulad sa chok na makikid. Pag maabusan ka ng ganito, wala na. Ano yan? Ganun lang kasi na ano. Tapos sabi ko ay anghel, apat na anghel, mayroong apat na hangin. Hawak na. At sabi ko ay ang anghel na galing sa east ay meron siyang pantatak. Tapos an angel. Okay? Tapos pagtatatak. At pa. Apat na hangin, apat na anghel ang may hawak na apat na hangin, at isang anghel ay galing sa sikatan at siya ay umakyat. Umakyat. At pagkaakyat niya, sinabihan niya yung apat na anghel na may hawak na apat na hangin, pigilan niyo sapagkat kami magtatatak. At upang huwag mapahamak ang lupa, dagat, kahoy. Punong kahoy. Trees na lang para makikita. Yan. So, yun yung tatatakan. Ang tatlong klase. No? Ang tagapagtatak ay ang anghel na galing sa east. Okay? Anghel na galing sa east. Ang ayon sa pag-aaral natin, bali review na nga ito, ang anghel ay kumakatawan sa kilusan o tao. Okay? Kilusan o tao. Pati sa mensahe.
Oh, ang hangin ay Kasi pumunta kung sa walang mensahe yung tao, winds. hindi siya pwedeng maging... Kung walang mensahe, Walang mensahe. Kung wala ring tao. Kasi yung mensahe, yun yung message eh. Hindi yung message. Lagyan na understandable na yun. Ano ba yun? Yung mensahe message nga yun. So, ang ano ba yung tatak? Ano ba yung tatak na sinasabi Ay, dito na magkakala ba talaga yan? ang nagtatata, ang dala ng anghel na galing sa east ay tatak. Okay? Ano ba Seal yung of the living God. tatak? Ha? Lahat tayo nagreforma. Alam na natin ang ano. Ano yung tatak? Law and testimony. Kautusan at Pero patotoo. actually, kung talagang pinanong mo kay Sister White, may isa siyang specific yan, sapat. Bukod hindi lang Yung bro, alam mo pag pinalalim mo yan, Oh. hindi lamang siya law and testimony. Mas malawak pa dyan. Kasi doon sa tatak, ano eh, may sinasabi na, ano bang purpose ng tatak? Ah. Para sa Egypt, yung nilagay doon. na O, tinan mo ha, ba't ko binabangon na minamagnify ko pa yung pag-aaral? Sabi doon, Mr. White, hindi kailanman maaaring tatakan. Hang. Hindi nagkaka-inside. May maruming puso Oo, tsaka yun. at maruming dila. Ay maraming naganap ng law and testimony eh. Marami ang dila, marami ang puso. Sige nga, Oo. paano naging tatak ngayon yung law and testimony? Eh maraming may alam ng patotoo, marami ang puso. Sabihin naman nila, paano mo nabasa? Ay nahahayag eh. Kung hindi ka umimik, hindi ka nagbalabala hindi makita. At mataas ang pamantayan. Tama hindi? So para sa akin, may dual ano siya, may dual application. Yung tinatawag na pamantayan at saka ako kasi dyan before pa hanggang ngayon, naniniwala kasi ako na mayroong literal na anghel. Additional elaboration. Na gumagawa, siyang pumipili eh. Tayo, magkakamali tayo, natatakan ko to. Para si Brother Rani, tinatakan na, binawi pa. Tsaka pagpaunawa yung anghel. Oo. Pero at the same time, yung mensahe niyang isinasagawa, hindi niya maisakasaka to para sa lupa kung wala siyang, Human instrumentalities. kung saan na ba mami sa kalahi, dito sa kalahi, bibigyan ko ng sample lang. Ang kalahi magbigay ng project. Pero kailangan merong counterpart in kind na galing sa community. Yun lang yung, kumbaga, yung literal na anghel, may counterpart naman yung tao na dapat na sangayon sa Christian service. Ano yun? Human instrumentalities. Yun yung instrumental. Kaya parang yung Holy Spirit hindi pwedeng ihiwalay Pag yung inalis salita mo ng Diyos. Pag inalis mo yun, yung Okay. counterpart, makakaproblema ka. Ang mangyayari dyan, lahat symbolical. Pag nilahat mo yung symbolical, tama, si Kuya ta. Kasi may question mamaya dyan may question din dyan sa dulo mamaya. Nung matapos yung pagtatatak, anong ginawa nung angel na nagtatatak? So dito, Pumunta kay Kristo. Pumunta sa santuaryo. Sino yung Kristo at sino yung santuaryo? dito muna tayo, no? Di ba? Di marami na namang Isa muna. marami na ng tanong. Ang Revelation 18:1-4 ay ano din siya, loud cry. Okay? Ito yung ano natin na sumisigaw sa lupa. Come out of earth, my people. Sa lupa. At naliwanagan ang buong lupa. So, alam na, ang ano natin si Cristo, pag ihanay mo itong Revelation 18, ito yung nakakabit sa Matthew 13. Okay? Hindi yan pwedeng ihiwalay. Ngayon ay, ang lupa sa propesya po ay Amerika. Dalawa ang lupa. Dito, Israel at saka Amerika. dito tayo sa Apokalipsis na. Dito sa Apokalipsis tayo nag-usap. So, ang ano dito ay ang lupa ay Amerika. Ang dagat kasama na dito ang Israel. O ito lupa. Ang Israel hindi pwede siyang lumapat sa dagat. Bakit? Dahil Siya ay ang Israel ay hindi nabuo sa pamamagitan ng pakikipagsakap at pakikipagdigma. Kaya ang Israel lang at saka Amerika ang nabuo na hindi siya dahil sa pakikipag So, kung ang Israel ay wala sa dagat, saan siya inilagay? Angalin po. Ang Israel. Sa lupa rin siya. Sinusunod niya.
Kasi Sa Greek anong mythology- basis mo sa Greek- yan? Ha? Ang Israel ay kumakatawan din sa lupa sa Hindi, propesya. kasi sabi dun sa sa Daniel na tinanong ko kung anong ibig sabihin ng mga hayop na katulad doon sa Revelation 13 na yung dagat, yung tubig. Sabi ni Daniel, saka doon kay Juan, the same yung fulfillment nun eh. Sabi niya, at ipinaliwanag sa akin na ang tubig na yung nakita ay mga bansa, iba't ibang wika. Ngayon, yun namang hayop na nga nagsiahon sa tubig, yung mga nagsiahon sa tubig, yung paliwanag ni Steroid sa Great Controversy, ito yung mga bansa na nabuo sa pamamagitan ng gera, digmaan. Tubig, dagat. Dagat. So, Sa ang ano pamamagitan yan, ng digmaan. Pero yung bansa na hindi nabuo, hindi sa pamamagitan ng digmaan, ito ay tinuturo niya na kagaya ng Amerika lang. Ang tinutukoy Sabi doon Amerika na ito yung umusbong hindi sa pamamagitan ng digmaan. Umahon mula sa Umaho sa lupa. Ang Israel, hindi rin siya nabuo sa pamamagitan ng digmaan. Kasi siya ibinangon ng Panginoon eh. So, pero ang specific Kaya na kaya sa tinuturo, 7 salot, hindi pa lang kung ito the same sa inyo, pero sa amin, pag-aral. Yung sa ilog, bukal. sa mga bukal, Ka-third yun ay place sa tinutugay sa Israel. Israel. Kasi wala, tama naman yun. Bukal at tubig. Wala siya sa first place, second place, kundi nasa sa third place. Third. Siya yung Pero doon kumakatawan sa sa ano, bukal. sa paglapat ng pagiging bansa, hindi mo siya makakategorize doon sa hayop na o sa dagat. Kaya siya, kung titingnan mo, ipinasok siya doon sa prophecy, sa bukal eh. Source Okay. siya. So, Pero doon sa dagat, Tubig pa rin. oo, iba kasi yung dagat po yan Oo, sa bukal. bukal. Oh, yun Ang nga. bukal kasi, ang ilog, source of life yan eh. Yun yung Kaya Israel. sinabing bukal. Source of life. Oo, Ang sabihin nagtigang ni ito. pinanggalingan ba ng ano? Depository of truths. Yun, yung sanctuary ang Reputation tinutukoy na. doon ni Sister White. Kaya Pero kung Israel, hindi titingnan mo mo actually ang Israel, sa digmaan din siya ininano ng Diyos. pero hindi siya Kaya kita mo nabuo nung na yung lusugin nanakop nila. siya na kaya siya na kuan. Kaya utos nga sa kanila ng mga ano paalisin yung mga tao doon. Oo, Diba di ba? digmaan din siya. Naalala mo yun? Yung Old Testament. Pero hindi siya sa ang tinutukoy mo bro, yung, Hindi siya yung ngayon na lang. hindi yung kahit bagong, noon. bagong hindi pag-arise siya ng kahit Israel. noon. Kapag binasa mo doon sa ibang tala, siya mas capable na halimbawa sa ilog at bukal. Kasi yun ang inaano naman doon sa salot na yung Pinatubig. symbols na pinanggalingan mismo ng ano ng Diyos. Kaya source siya ng buhay. Minsan, ano natin yun, mahirap kasi yung ganitong kwentuhan. So, dito, Ilatag. ay ating nakita na ang itinatak law and testimony, ito muna tayo, no? Yung palawak mamaya na, madali lang naman yung palawak. Ang punto, ang general na term na ating ginamit ay, ano man yun, ay sakop siya dito sa law and testimony. So, dagat, Europa, Amerika, lupa, at trees, mga tao. So, wala tayo sa lupa, wala tayo sa dagat, sa atin nagulong sa trees. Okay? Sa trees tayo. Hindi man tayo taga Amerika, hindi rin tayo taga Europa. So, nandito tayo sa puno ng kahoy. Sabi siya, sulat ni Sister White, dito sa Brother Ali, pakihanda nga yung Angel from the East, yung comment ni Sister White sa last day events. Ito pala. Meron na pala akong kinopya. Hindi ko nahanap-hanap ko kanina. Last day events 125.2. Ito yung sinulat ni Sister White, December 11, 1888. The prophet saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth, that the wind should not blow on earth, nor on the sea, nor on any tree. Another angel, ascending from the east, cried to them, saying, "Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have the seal of the servants of our God in their foreheads." This points out the work we now have to do, which is to cry to God for the angels to hold the 4 winds until missionaries shall be sent to all parts of the world, and shall have proclaimed the warning against disobeying the law of God. So yun daw ang anghel na galing sa isip. Ito daw yung mga missionary patawirin sa Yan ang iba't ibang sinasabi dako ni ng Brother sanlibutan. Carlito. Yan ang sinasabi ni Brother Carlito na mali pa yung inyong ano. Kasi kung naganap na, may mga ano pa ikang hindi pa nararating ng mga Mga bansa. missionary. Huwag kayang talatang yan. Ang sabi ni Carlito. May mga lugar pa ikang hindi napupuntahan ng mga missionary. May mga bansa pa.
na hindi pa nakarating. Naalala ko yung talata nito na sabi ni Kristo, malibot man nila ang buong Israel. Huwag mong babasahin kay Carlito yan pag binasa mo yan. Oh, pero Kasi kailangan lang, kapag binasa mo yan sa kanya ngayon, parang Pinagtitibay mo kanyang yung isip. Yan pa rin Pinagtitibay yan mo. ngayon. Ilang kailan na yan sinulat? Kailan pa yan sinulat? 18, boy pa si Buhay Sister pa si White, Mrs. White. 88. Ibig sabihin, Hanggang ngayon meron pa rin bansa. Ibig sabihin, sa short salita, hindi daw matatapos yung gawain ng angel from the east hanggang hindi nasusubo ang mga Mali na yun. sa lahat ng mga bansa. Saan ba yung talata na sinabi ni Kristo na malibot nyo man ang buong Matthew. Israel? Ha? hindi nyo, Kakaunti lamang ang maliligtas. Yan. hindi nyo makayang... Ibig sabihin, Hindi ganito. mahikayat ang lahat para imagine ka, 144,000 lang ang ililigtas, tapos ilang milyon ang nagreforma. 4 milyon. Eh, so paano? Yung pasya kasi ni Brother Carlito na hindi pa lahat naiikot ng sanlibutan. Doon sa actual, lahat ng bansa, sa actual na gawain. Pero kasi may time prophecy kasi na mas safe. Na ayun ang magsasabi kung tapos Batayan. na yung gawain na yon. Yes. Kung naikot man para sa'yo o hindi. Kasi para sa iba naman, naikot na eh. Yung power of internet pa lang eh. Ikot talaga. Palagay ko, halos nasa buong mundo na rin yan eh, no? Sabi dito ni Sister White sa Christ Triumphant April 6, God gives sufficient light and evidence to enable them to distinguish truth from error. So tayo, mga nagreforma, discern natin yung what is truth and error. Kung mayroon tayong Espiritu ng Diyos na nagpapaunawa sa atin. Ngayon ay, ating ginasa kanina, yung mga fulfillment ng prophecy, dapat mapalakas yung ating pananampalataya. At ito yung nagbigay sa atin ng inspirasyon. Pananampalataya nga. Kaya dito ay atin pong binasa na ganyan nga na gusto kasi ng litra por litra maganap. Pero ang litra por litra ay minsan po ay magiging salungat ito sa atin pong sa tunay na kaganapan ng propesiya at kaysa kinagis ng paniniwala. So saan ba yan? So nakita natin ang gawain ito ng pagtatatak ay ang itinatatak law and testimony. Kaya lahat tayo nagreforma during Reformation. At ating inisa-isa, no? Ito po muna. No. Tungkol sa pagtatatak, Brother Nitoy, ano ang iyong naalala na katuwang o kakambal na propesya na nasa Old Testament sa bagay na ito? Ezekiel 9. Yan. Ezekiel 9. Okay? Ang Ezekiel 9 ay ang usapin po niyan ay tungkol din sa pagtatatak. Pagtatatak. Okay? Ang unang instruction ng Diyos, ating pupuntahan ng Ezekiel 9. Bago natin isolve yung isa pang nasa Revelation 7:1-4, ay puntahan po muna natin ang Ezekiel 9. Okay. Ang instruction ng Diyos. He cried also in mine ears with a loud voice, saying, cause them that have charge over the city to draw near, even every man with his destroying weapon in his hand. And behold, 6 men came from the way of the higher gate, which lieth toward the north, and every man a slaughter weapon in his hand. And one man among them was clothed with linen with a writer's inkhorn by his side. And they went in and stood beside the brazen altar. And the glory of the God of Israel was gone up from the cherub, whereupon he was to the threshold of the house. And he called to the man clothed with linen, which had the writer's inkhorn by his side. And the Lord said unto him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of men that sigh and cry for all the abominations that be done in the midst thereof.
And to the others he said in mine hearing, Go ye after him through the city, and smite, let not your eyes spare, neither have ye pity. Slay utterly, old and young, both maids and little children and women, but come not near any man upon whom is the mark, and begin at my sanctuary. Then they began at the ancient men which were before the house. And he said unto them, Defile the house, and till the courts with the slain. Go ye forth. And they went forth and slew in the city. And it came to pass while they were slaying them, and I was left. So hanggang 7, hanggang 11 po pala ito. So ang instruction ng Diyos sa mayroong tagapagtatak ay sa gitna ng bayan ng Diyos. Ano? Gitna. So pag sinabing gitna, unawain natin ang ibig sabihin ng gitna sa loob ng sa bayan ng Diyos. Sino bang bayan ng Diyos ngayon? The Lord Sanctuary. Okay, is the A. Okay? Is thou. Kaya, ano ba yung itinatatak? So, ang itinatatak sa Revelation 7:1-4, law and testimony. Ang utos ng Diyos, ang itatatak ay dito sa Ezekiel 9, magtatak at huwag, yung mga natatakan na, huwag siyang saktan. Okay? So, huwag siyang saktan. At yung palang brother nito, yung tayo nangaral, na kahit wala tayong leader na nag-utos sa atin na tao na, mangaral ka doon. Yun kasi ay tungkulin natin at yun ay pinaunawa ng Diyos dahil yan ay nakahula. Na yung mga, nagreforma ka lang pero hindi ka naging sangkot sa pagbigay ng pangangaral, ay hindi ka pala mapabilang. Kasi sabi din ay, those who cry and sigh, no? Yung nagsigaw dyan, nagtatatak, lahat ng pamantayan ay itinuturo ng mga reformador. Yan, kaya hindi ko makalimutan ay yung pamantayan na binasa ni Barry nito noon ay ako pa'y trinap. Sabi niya Tilinda, ano muna? Si Tilinda mahilig talaga mang-trap Pero excuse me, galing naman yung pagka-trap ni Atelinda kasi minsan yung mag-lecture ka muna Len, basta. Pumunta ka dun, lecture ng health. Ay sabi ni Nito yun, maganda po yung inyong at yan ay tinuro ni Sister White. Ayan, sa lahat ng pamantayan, kaya siya na yung nag-lecture pagkatapos kong magbigay lektura ng health. At yun nga, sabi pa niya, hindi ko makalimutan nito, sabi mo nga nun, mabuti pa yung president and founder ng Excel na scientist nasa country living at siya mismo nagtatanim. Ay tayo, nasa syudad. Ay anak ng Diyos, pero nasa syudad. Hindi tayo, mabuti yung nagturo ng health ng ganyan, na scientist, nasa, country living. Sabi ko, nga naman. So, yun, no? Ang kautusan o lahat ng pamantayan ng Diyos ay itinuro natin. Nasa ating puso't isipan iyon, na kahit tayo ang ilan sa atin nag-backslide, hindi pa rin nawawala ang kautusan. Andun pa rin yung kautusan na natili, kaya ang prodigal son ay naririyan, no? Tinanggap dating anak at Nakagulat ka ko nanawang sumunod sa kautusan ayon kaysa gitna ng bayan. So, gitna ng bayan ng Diyos is daw siya. Law and testimony. At ang kasunod yan ay ang sabi ay sa bahay ko. So, ang bahay niya, ano ba yung bahay ng Diyos dito? The Lord Sanctuary. Sabi ay, sa ngayon, what is the ancient house of God? Church. Ang General Conference. Kaya marami tayong mabasa. Ang General Conference ay, Hindi na ngayon, church na yan, sabi doon. Here we see that nag-reforma na yun. Pero yung, Sanctuary. Nasabi church pa yan. kasi pagtatatak pa lang to General Conference. Now, ang General Conference, bahay ng Diyos sa gitna. Okay, sa gitna kayo, mag-unang magpatay. So, dito natin malalaman na ang utos ng Diyos, dito ang unang maganap ng pagpatay. Yan ang sinabi niya, no? So, ang pagtatatak ay hindi walang kinalaman dito sa anumang Kristiyanong pananampalataya, kundi sa SDA. Sa bayan ko, sabi ng Diyos. Sa bayan ko. Kaya kung ating ihambing yung katwiran na ito kasing Pilipinas, siya yung nasa east, siya rin yung
bansang I-reform. Kristiyano. I-reform, kumbaga. Oo. Hindi, bansang Kristiyano. Ah. Ang punto, ang bansang Pilipinas, ang general belief dito ay Katoliko. Di ba? Catholic. Kahit saan ka mag-research niyan, ang general faith ng Pilipinas ay Katoliko. Okay. At ang kasunod na sumusunod na paniniwala diyang Kristiyano ay Protestante. Pangatlo na lamang itong Seventh-day Adventist. At makita natin ang Seventh-day Adventist na faith, tsaka pa lamang nakarating sa atin 1905. Kung inyo ikumpara, dito ako magtatanong sa mga taga Dumaguete, kababayan ko, ang Silliman University at Tibig, sinong may-ari niyan? Di mo ko may-ari. Protestante po yan. Oo. 90, anong taon siya naitatag? 1901 ba? Yes. Kaya ang Seventh-day Advent, ang AOP 1927, kung ako hindi nagkamali, 1927, 1917, na naitatag dito. Sapagkat nauna nga ang Protestante, kumpara mo sa Seventh-day Adventist. Kaysa yung pag-aralan, ang Matthew 20, ang pangatlong manggagawa ay ang Protestante, pang-apat ang Seventh-day Adventist. So, syempre huli talaga siya. Kaya sa usapin ng pagtatatak, ang tinatatakan dito, walang kinalaman ang Katoliko at Protestante. Kundi ang sabi ng Diyos, bayan ko. Kaya tayo nagreforma nun, naalala ko, nung tayo nagmensahe doon sa White Cliff. Ewan ko lang kung nandun kayo noon. Mayroong kakilala sila doon, nag-attend ng camp meeting. Katoliko. Ewan ko kung Katoliko ba yun. Papilay-pilay pa, putlang-putla na. Sabi doon, ay mayroon lang maraming sakit. Ay di, ako ang naglektura ng health, kasi si Hazel na inasahan mag-lecture ng health, ay malaki ng tiyan kay Precious. Precious ang sabi niya, sige te, ikaw, first time nilang ako ang maghanay doon ng tungkol sa health. Ibinigay ko yung health, hindi pa nga natapos. Sabi nung mama, aba, ang higpit pala ng inyong, church, yung simbahan. Yung kape na paborito niya, bawal na raw, bawal naman talaga. At pinagbawal sa kanyang doktor dahil mayroon siyang komplikadong sakit. Papilay pa, siguro may na yun, diabetes, pilay-pilay na yun. Ay hindi natiis. Hindi natiis ang pagtuturo pa lang ha, pamantayan pa lang yun. Ay hindi kaya. Kaya tayo mga Adventista, born Adventist pa, hindi kayang sumunod. Marami sa ating mga kasama na pastor sa ating church, hindi kayang sumunod. Bakit? Kasi nga, mahigpit nga. Yan ang instruction ng Diyos. Tapos yung pa kayong Katoliko, hikayatin natin magreforma. Hindi yan makakatagal. Hindi po yan makakatagal. Kung tayong Adventista, born Adventist, hindi hirap nga sumunod. Yung pa kayang diretsuhin mong Katoliko, aba, ay nako, ay one lang. Kung tatagal, marami na sa ating kasama na ganyan. From Catholic, diretso sa Reformation, hindi nakakatagal. Itinuro si Kuya Arnel. Isinumbatan naman yung Actually po, si Kuya Arnel po kasi, maalala ko lang, big church pa lang kami, wala pang Reformation. We are married 1995, 94. 95. Wala pang Reformation. Although, nakakatanggap na akong babasahin sa Pasay English Church, lahat ng pamantayan. Simula pala yun ng Reformation. Ngayon ay, yun nga, nasaksihan ninyo, kung paano siya tumanggap ng baptism. Actually, nung kami ay 1995, nagsama kami ay gusto niya magpabautismo sa big church sa Abo yun. hindi big church pa. Sa Manila Manila Center Church. Yun. At siya ay maraming friend na kaagad doon. Unang samba pa lang niya doon, kami mag-asawa na noon, ay marami na kaagad ng mga friend. So sabi niya ay actually, pangarap ko naman, yung kabataan ko pa, na maging Adventista. Sa Bicol pa. Yung teenager pa lang siya. Kasi ang amo ko doon, mga akyat ng pili, Adventista. Oh. Ay, itong Bayatay, yung church natin, ay pwede na silang magbautismo. Wala pa nga ang series ng doktrina. Ang ba yung maganda? Ay ako, sabi ko, hanaglangan ko. Nililigawan ng espiritu ko. Bautismuhan ka na, hindi ka Sikreto naluto lang. sa doktrina kasi walang kwenta yan. Dapat Hinanap ako naintindihan noon. mong katotohanan, then tanggapin mo ang bautismo. Ay dumating na ang reformasyon. Ay di sabi, mayroong isang kapatid na nagsabi, kung yan pala kayo naabutan ng reformasyon at nasa big church na ito, mas matindi daw ang labanan namin. Kasi manindigan niya sa big church.
Ay, ang laban na nun, big church at saka maghiwalay ka sa big church. Ay, di ko katatanggap lang yung big church. Eh, talagang matindi. Sabi ko nga, matindi pa lang naging labanan namin. So, yan, no? Excuse me. At, binubulay-bulay ko at big. Maraming Tuloy dun. pagluha. Kalaban ko sana kayo. Hindi ganun kadali. Ang pananampalataya natin tinanggap. At yung sinumbatan, ay itong sinumbatan ako na, ang gusto maging leader, kaya gustong mga rebelde. Gusto daw namin maging leader. At mayroon pang isa, after the namin time, sabi ko, sa dami ng dinaanan namin, hirap-hirap, yun ang palang gusto namin. Bumalik na lang ako dito. Big church, hindi na ako ba? Ay, naku. Pagod. Ay, yun na lang. After ko pala maging leader, after ko pala ang tithes, ay, naku. Hindi pala kaligtasan gusto ko dito. Naku, sa akin, sabi ko, hindi sa paghinambog, no? Gusto ko hamunin yung mga nagsasalita ng ganyan. Daanan nyo ang aking dinaanan. Subukan ninyo. No? At yung sinasabi din na, sinumbat din sa akin na, kaya ko lang daw nasabi na ganito, pahigpit, magturo tayo. Kasi wala daw akong anak. Mga kapatid, I was only 17. Nahiwalay sa aking magulang, nag-abroad po ako. Hindi po ako tumagal sa abroad dahil ayokong manatili sa pagsalangsang sa kautusan ng Diyos. Wala pang impormasyon yun. Sabat pa lang. Sabat pa lang. Umuwi, hindi ko matiis na magsalangsang ako sa kautusan ng Diyos. I was only 17. Opo, I was only 17 by the time nasa abroad na ako. Pero, Bawal yun ha? Bawal. Inano yung Magaling nga age. ahin siya. Ay, kamag-anak ko pa naman. Minor Ay, de edad eh. At ang majority doon nag-abroad, puro Pinike pinsan yung ko. age. Yung age. Puro pinsan ko mga ragay, te. Kanilang kumpanya sarili. Ano nakain namin? Bakit kami na-excite? Ay kasi nga, gusto nga, nasa church kami, gawain ng Diyos. Gusto naming gumawa sa gawain ng Diyos. Hirap kami makaprovide ng pamasahe. Gawa ng mga estudyante, walang hanap buhay. Ang hanap talaga ng buhay. Kaya nag-abroad kami. Ganun, pagdating naman sa abroad, sabi ko, ay, ito na nga, Sabat. Ito na yun. At yung pilitin ka pang kumain ng karning baboy. Sabi ko, hindi pwede dito. Kaya, yung sinasabi na, dahil siya'y kabataan, kailang alalayan ng magulang para hindi mag-backside. Ay ako'y pailing-iling diyan. Sabi ko, babae pa ako. I was 17 years old dahil walay sa aking magulang, nanindigan ako sa abroad. Nang ganinoon ka na lamang sa pagsunod sa pamantayan ng Diyos. Tapos sasabihin nyo, nasasabi ko lang daw, mag-isip kayo. Kayo dito ngayon at kayo, mag-isip kayo ng ganyan. Tama bang katwiran yun? Dahil sa siya'y kabataan, kailalay ang magulang. Ako, walang magulang nag-alalay sa akin para tumayo ako manindigan sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Nasa ibang bansa pa ako yun. Kaya hindi katwiran yung bata pa ako, kailangan alalay. Ako, 30 plus ka na, may sarili ka ng pamilya. Tumayo ka. Yan. Ay sabi ko, hamon ko yan. Magiging leader ka, tapos gano'n ang mga pangangatwiran mo. Ay sabi ko, Board reform ka? Hindi ang pangatwiran ng magiging sabi ko, leader. hindi ganun yun dapat. Ay, sabi ko, paano si Cristo? 12 years old lang. Si Daniel, mga kasama niya, ilang kabataan lang yun, nanindigan sa bansa na yung pinagdadalhan sa kanila. Kaya dapat sabi ko, ganyan tayo. Ay, kaya maling katwiran yung ganyan na bulok na katwiran yun. Maganda Yung pang tama umamin sa ka na lang harapan sa ng Diyos. kahinaan mo. Hmm. Kesa yung panindigan mo yung Sabihin pagmalian na mo. lang, justify. talagang ako'y mahina pag bagay na Oo, yan. ganun Doon lang. pa. Bata pa. Tutulungan ka ng Diyos. Panalangin ko muna yan sa Panginoon. Tutulungin ng Diyos yun, ganun. Hindi yung Ganun, ibabalik ganyan. mo pa yung sisi sa iba. Kaya dito, Ikaw nga eh. makita natin ang pamantayan na ginawa natin na propesya, naganap yan, nagampanan natin. Ngayon ay, isa pang bago natin ituloy, naalala ko, ang 144,000 ay hindi kabilang ang babae. Sa pagbilaw yon, naalala nyo ba? Gusto kong tumayo doon. O sabi, gusto ko sana, oy mga kapatid, isama nyo man kami sa hindi, maglingkod pa rin ako sa Diyos. Maligtas man ako hindi, iligtas man ako sa hindi. Ay, ako'y maglingkod pa rin sa Diyos. Sabi nga nila, mga lalaki. Pero kasama babae, bahala kayo sa buhay nyo kung hindi nyo kami isama. Basta ako maglingkod sa Diyos. Babae, kami-kami lang. Magtapat ako. Ano pinagsasabi doon? Pati pa ba yun? Ay, May nagtanong kasi nun eh, di ba? Panel yun. ay, mga babae, parang Paano kung may Siguro babae makaabot sa time na yun? Hindi kasama ba yun? Ha? Hindi lang kasama doon ay si Marites. Ganun ba yun? Hindi naman. Ano ngayon pa? Sa bilangan sa daang tugon. Yan tanong doon sa bilang lang naman. Ang bilangan, totoo mga lalaki, pero
Automatic na yun, yung buong bahay ay kasama. Sama ang pamilya noon. Parang naman ang ano. binibilang ay head of